Magsimula na po tayo. 2 minutes late. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan, good morning. Excited ba kayo nandito? Opo, dapat talagang masaya po tayo, di ba? Kapag nandito sa ating Panginoon at talagang hinahanda natin ang ating sarili kapag nandito po tayo ngayon sa sanctuary ng ating Panginoon. At gustong-gusto ng Diyos na madala kayo rito. Dahil hindi lang pupurihin natin siya, kung hindi gusto niyang naririnig kayo. Kinakausap natin siya mula sa panalangin at talagang naririnig ang mga boses natin pag umaawit po tayo sa Kanya. Di po ba? Amen po ba? Amen. Yan. Sabi nga, alam niyo, worthy of praise ang ating Panginoon. Sabi sa Psalm 145:3. Yan. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Napakaganda po ng verse na to. Kasi it reminds us that the Lord is righteous in all His ways, gracious in all His works. Matuwid po ang ating Panginoon sa lahat ng Kanyang mga paraan, mapagbiyaya sa lahat ng Kanyang mga ginagawa. Sa buong awit po na to, yung kakantayin po natin, sinasabi po ni David na kung paano natin dapat pupurihin ang ating Panginoon, kung sino siya at kung ano yung Kanyang ginawa sa buhay po natin. Alam po natin to dahil napakarami na pong ginawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Di po ba? Di ba? Marami na pong blessings na natanggap kayo. Marami na pong tinulong ang ating Panginoon. At dahil napakadakila po ng ating Panginoon, meron tayong dahilan upang purihin natin siya ngayon. Kung babalikan po natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Parang gusto mo sabihin, thank you Lord sa lahat ng mga ginawa niyo. So, meron tayong isang Diyos na kinikilala, walang kapantay ang kombinasyon ng pagiging matuwid at mapagbigay. Sabi nga, David gives us a reason to praise the Lord. Sa unang linya pa lang ng awit, great is the Lord and most worthy of praise. Maganda po yung pupurihin natin ating Panginoon. Inaanyayaan ko kayo tumayo at bigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon sa awit na ito. Bigyan natin Diyos. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Yes, for the Lord. Great
this morning we are reminded of your greatness and your supremacy all over. You alone deserve glory and praise, and you are the creator of heaven and earth, and your name is to be exalted above all names. Lord, teach us to offer you a heart of thanksgiving and praise in all my daily experiences of life. Teach us to be joyful always, to pray continually, and to give thanks in all my circumstances. Ina-accept po namin to, Lord, at saka your will for our lives, Lord. All of this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Ang sarap po umawit, di ba? Sabi nga sa 1 John 3:20 says, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Totoo po to. Pinapaalala po ni Apostol Juan na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga damdamin ng pagkakasala at siya ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamaling nagagawa natin sa araw-araw. At sabi nga sa Micah 7:18, wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Ganda to. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatila iyong galit magpakailanman. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Napakaganda pong reminder to kung sino ang ating Panginoon. Great blessing po to have the Lord who can do more than anything. Talagang there is no one like our great God. Itong susunod na awitin natin, greater than great ang ating Panginoon. Awitin po natin. Greater than great, stronger than strong, higher than high, wiser than wise our God. He's above and beyond. Tingnan natin.
13 po, sinasabi, God is able to do exceedingly, abundantly above all we ask or think. Whatever you're believing for, whatever you're dreaming about, God is going to take that and make it bigger, better, and more rewarding than you have ever imagined. Kapag narinig ko po itong awit na to, talagang tumataas po yung balahibo ko. At nagpa-flashback po lahat ng mga tinutulong ng Diyos sa ginagawa sa atin, sa buhay ng pamilya ko at sa akin. At lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Lagi ko sinasabi, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagpapagaling, sa mga provision. Ang dami po. Pinapaalala niya na huwag natin siyang kakalimutan at unahin po natin siya sa buhay at itaas natin sa kanyang pangangailangan sa ating Diyos. Totoo pong God is good and God is able. Awitin po natin kanta na to. You'll never
tatawagin ko na po si Erica para sa ating congregational prayer. Purihin ng Diyos sa magagandang mga awit na naghahayag ng kanyang katotohanan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga awit na pwede naming ihayag ang katotohanan kung sino ka at kung gaano ka kabuti. Indeed, you are the God who is worthy of praise, the God who is greater than great, and the God who is able to do immeasurable things. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pagsuko. Kinikilala namin na ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at alam mo ang landas na dapat naming tahakin sa buhay. Lord, this morning muli namin inaalala kung bakit kami naririto. Yun ay dahil lamang sa iyong habag at biyaya. Kami makasalanan, ngunit kami iniligtas mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Truly that there is no love greater than what Jesus did on the cross. Thank you, Jesus, for saving us. Lord, we ask for your forgiveness. Cleanse us from any unrighteousness mula sa aming mga isip, sa aming mga salita, o sa aming mga gawa. Forgive us, Lord, at times that we fail and hurt you. At tulungan mo po kami to always repent and go back to you sa tuwing kami ay nagkakamali. Huwag mo pong hayaan na paulit-ulit kaming mahulog sa tukso ng paggawa ng mali. At bigyan mo kami ng kabigatan kung kami ay may mga kasalanang kinikimkim pa. Nawa ito ay maihingi namin ng kapatawaran sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Maalala po nawa namin na parte ng pagpapasakop sa iyo ang pagiging tapat at banal sa iyong harapan. Mahirap, Panginoon, pero kung kami ay mananahan sa iyo, alam namin kami magtatagumpay. Ama, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang mga gawain sa aming iglesia, mga gawain na nakatuon sa pag-aaral ng iyong salita, at mga gawain na pwede naming palakasin ang bawat isa. Saan mo man kami tinawag, anuman pong ministry, Panginoon, nawa ang mga ito ay gawin namin ng hindi napipilitan, kundi buong puso at katapatan. At maalala namin palagi na ikaw na aming pinaglilingkuran ay Diyos na tapat at kailanman di nagkukulang. Dalangin po namin ang iyong patnubay at paggabay, pagbibigay ng karunungan at kalakasan sa aming mga council members, maging sa aming mga Bible study facilitators, ang mga discipleship groups, Lord God, and even po sa aming mga worship leaders at preachers. Salamat po sa paggabay ninyo sa kanila at sa kanilang pagpapagal kung saan mo po sila tinawag, Panginoon. Lord, nalalapit na po ang pagdiriwang na ika-33 taon ng katapatan mo sa Lord of Life na gaganapin sa February 9. Salamat sa pagpapalakas sa aming iglesia sa mga taong nagdaan. Ikaw na Diyos na hindi nagbabago ang alam naming sasama sa amin sa mga susunod pang taon. Salamat po sa kasiguraduhang ito at salamat sa kasiguraduhan na ikay aming kasama, ikay tutulong at ikay patuloy na magmamahal sa amin sa habang panahon. Ipahintulot mo, Panginoon, na sa araw na iyon ay maitaas namin ang iyong pangalan at maging pagkakataon din upang maipakilala ka sa mga makadadalong hindi pa mananampalataya. We pray, Lord, for more opportunities sa buhay namin na maibahagi ang iyong salita sa marami. Patuloy mo pong gamitin ang aming buhay upang maging daluyan ang pagpapala mo sa iba. Panginoon, inilalapit din namin sa iyo ang aming mga missionaries. Salamat sa kung paano mo tinutugunan ang mga panalangin nila para sa kanilang ministry and even sa kanilang mga personal na buhay. Patuloy mo po silang palakasin, pati ang kanilang mga pamilya, at bigyan mo po sila ng karunungan sa pagpapatuloy sa kanilang mga gawain. Saang panig ng mundo mo man sila dalhin, Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-iingat para sa kanila. Panginoon, ikaw ang mga siwa at maghari sa aming bayan. Malapit na po ang eleksyon at dalangan namin na bigyan mo po ng kalinawan at karunungan sa pagpapasya ng iboboto ang bawat Pilipino. Maging mapanuri nawa po ang bawat isa sa mga pipiliing kandidato. At nawa, Lord, iluklok mo po ang mga taong karapat-dapat.
tapat at kapakanan ng mga mamamayan ang uunahin higit sa kanilang mga sarili. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming bayan, Lord. Wala pong imposible sa iyo. Magningning ka nawa, O Diyos, sa lahat ng panig ng mundo. May mga kaguluhan man, Ikaw, Jesus, na aming buhay na pag-asa, ang aming panghahawakan, nakikilos sa anumang uri ng kaguluhan. Thank you, Lord, for you are gracious and full of compassion. Hindi kailanman masusukat ang kabutihan at katapatan mo sa amin. Sinabi nga po sa Psalm 91:1, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Nawa, Panginoon, ay talagang kami po ay manatili sa iyong piling nang hindi mawalay sa iyong lubos na pagmamahal at kalinga. Panginoon, sa mga sandaling may kawalan ng katiyakan, ipaalala mo po sa amin na ang iyong plano para sa aming buhay ay higit sa anumang naiisip o binabalak namin. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong panahon at magkaroon ng pananampalataya na ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. Kahit na hindi ito klaro sa amin o kahit minsan ay hindi namin agad ito nauunawaan. Patuloy mo po kaming turuan na umasa sa iyong karunungan at magtiwala na ang bawat hakbang namin ay ginagabayan mo. Kapag may pagdududa, punuin mo po kami ng kapayapaang dulot ng pagkakaalam na ikaw ay lagi namin kasama. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at tulungan mo kaming lumapit sa katiyakan na ang iyong plano ay laging mabuti. Dalangin namin ang iyong patnubay at ang kahandaang sumunod saan mo man kami pamumunuan. Tulungan mo po kaming lumakad ng may pananampalataya araw-araw, batid na ikaw ay tapat upang tukdin ang iyong mga pangako. Salamat, Jesus, dakila ka magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Erica, sa panalangin. Sa Isaiah 64:8 po, ang nakalagay po, yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand. Si Isaiah po, kino-compare po tayo sa potter. He compares God to a potter. A potter who can take a simple lump of clay and form it into a variety of different vessels according to his need, crafted into his perfect plan. So, isa po ako sa tinatawag na lumps of clay na nabuo ng Diyos at patuloy na hinuhubog po ayon sa kanyang kagustuhan. Ganun din po sa inyo. Binuo kayo ng ating Panginoon, ginawa ng Diyos, di ba? God has created and shaped each one of us according to His purpose. We are the work of the potter's hand, so rather than we wish we were something else, we should embrace how God has made us and be that to the best of our ability. Sabi nga, it's now how talented we are that matter. Is what we do with that, with what He has given us. Sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Nangyayaan po ulit, tumayo po tayo. Awitin po natin ang Potter's Hand para sa ating Panginoon. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. All my days are held in your hands and granted in you your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Please lead me, Lord, through all of my life, to your
magbago, Panginoon. Kung meron kang kami mga mali-mali sa aming sarili, Lord, humingi kami ng kapatawaran. Baguhin niyo kami, Panginoon. Bugin niyo kami na maging tapat sa inyo, maging holy sa harap niyo. Thank you, Lord. At we continue, Lord, to pray, to sing to you this wonderful song, Lord. At alam po namin, gagabayan niyo kami ngayon hanggang sa mamayang pakinig namin sa inyong mensahe. We lift this in Jesus' name. Amen. Awitin po natin ang Living Hope.
Brother Bong para sa ating message. At yung topic niyo po nasa Jeremiah Kala ko binuksan niya. 29:11 po. Thank you. Gandang umaga po sa lahat. Ako po ay kinakabahan dahil sa matagal na pagkakataon na hindi ako nakatayo sa inyong harapan. Salamat kay Kuya Ando. Mahirap pala yung parang nangangalay. Sabi ko kay Jenny, para akong matutunaw. Yun ang aking pakiramdam, nanginginig po ang aking mga tuhod. At anyway, salamat sa Panginoon sa biyaya na kanyang ipinagkaloob sa akin ngayong umaga. No? It's been 26 days na ang nakalipas, 26, tama, no? Ang January. Malapit nang matapos ang unang buwan ng 2025. Kamusta po kayo? Kamusta po tayo? Natutuwa po ba tayo sa mga kaganapan sa ating palipaligid? Sa mga balita na ating naririnig tungkol sa ating mga pinuno sa bansa, parang wala na tayong pag-asa. Kung sila lang ang pakikinggan natin, parang ayaw na nating gumising. Iba't ibang uri ng balita na puro kapigatian ang dulot sa kanilang mamamayan. Nakakalungkot. Next month, February na. To be exact, February 11 ay simula na ng kampanya ng mga kakandidatong senador at yung mga support list. At sa susunod na buwan pa, sa Marso, simula naman ang kampanya ng mga kandidatong congressman, governor at mga mayor. Kanya-kanya silang pagpapahayag ng kanilang mga plano. Iba't ibang uring pangako ang ating maririnig sa kanila. Pangako para sa kanilang nasasakupan. Subalit nakakalungkot po. Nakakalungkot lang dahil puro na lang plano, wala namang nangyayari pagkatapos. Sabi nga, huwag na tayong magpabudol. Tama na. Kawawa ang ating bayang Pilipinas. Isang patunay na hindi natin maaring pagkatiwalaan. Isang patunay po na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan o paniwalaan ang plano ng ating mga politiko. Subalit salamat po dahil meron tayong isang Diyos, dakilang Diyos na may plano para sa atin. Ang ating teksto po ngayong umaga ay mula po sa Aklat ng Jeremiah, Kabanata 11, Kabanata 29, talatang 11. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano para sa kapayapaan at hindi. Mari na po tayo. Mari na po tayo makaupo. Salamat sa pagbasa. May plano ang Diyos sa atin, no? May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun po yung katotohanan doon. Kung hindi man natin ito nararanasan, hindi natin nakikita, kailangan natin itong malaman. Paano ba natin ito malalaman? Mula sa ating teksto, malalaman po natin kung bakit dapat tayong magtiwala sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos sa atin. No? Walang ibang dapat pagkatiwalaan sa buhay na ito. Kagaya ng pasimula ko, marami nang nangako sa atin. Pero salamat dahil meron tayong Diyos na nangako at maaasahan nating tutuparin.
Samahan niyo po ako sa mikling panalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kalayaan na kami ay mag-aral lang yung salita at malaman namin mula sa iyong salita kung ano nga ba ang plano mo sa amin at bakit namin ito dapat pagkatiwalaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sansalain ang mga pangako na aming naririnig mula sa mga halal ng bayan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan ang pangako mo lamang sa amin. Maraming salamat po dahil kayo ang aming Diyos na buhay at maaaring pagkatiwalaan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng iyong Jesus. Amen and Amen. Bakit tayo dapat magtiwala? No? Balikan lang natin ng konti yung kasaysayan ng aklat ng Jeremias. Ang aklat ng Jeremias ay sinulat noong panahong pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Isang panahon ng pagdurusa, kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Parang tayo rin ngayon sa panahon ngayon. Kung meron mang natutuwa, ilan lang sila. Pero marami sa ating mga kababayan ang nalulungkot, nagdurusa at para bagang wala ng pag-asa. Si Jeremias bilang propeta ng Diyos ay nagdala ng mensahe ng pag-asa at pangako sa gitna ng kadiliman. Si ang Jeremias 29, talatang 11, ay bahagi ng mensaheng iyon. Isang mensaheng nagpapalakas ng loob sa mga taong nasa gitna ng paghihirap. So maaari nating panghawakan ang pangako mula sa mga talatang ito, mula sa aklat na ito at talatang 11. Hindi simpleng pangako ito. Ito ay isang pahayag ng soberenya ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi po, bakit tayo magtitiwala? Dahil ang Diyos po ay merong plano sa atin. No? Yun po yung katotohanan doon. Meron man tayong plano sa ating sarili, dapat ito ang mahalaga, dapat ito ay align sa plano ng Diyos para sa atin. Marami sa mga kapatid natin sa pananampalataya na nagtataka pa rin hanggang ngayon. No? Sa kabila ng kanilang paglilingkod, sa kabila ng kanilang ginagawa na kabutihan sa kapwa, tila baga parang mailap, no? Hindi nagaganap ang kanilang plano, kanilang inihanda para sa kanilang sarili. Dahil ito nga po ay hindi naka-align sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi po sa talata, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, plano para sa kapayapaan, hindi kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ito pong talatang ito ay marami po nakakasaulo nito. Kahit nakapikit, kaya nilang bigkasin ng talatang ito. Nakakalungkot nga lang, hanggang doon lang po, pero hindi naman isinabubuhay. Patuloy pa rin nilang inaabot ang kanilang mga pangarap sa kanilang sariling pamamaraan. Kung atin pong nanamnamin at biliming mabuti ang mga kataga sa talatang ito, tunay ngang may plano ang Diyos at makakaasa tayo ng kanyang pagkalinga kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya. Hindi tayo basta-basta inilagay ng Diyos sa mundo. May layunin siya sa ating buhay. Isang plano na higit pa sa ating iniisip. Isang plano na higit pa sa ating iniisip. Sundin lang natin ang plano ng Diyos sa ating buhay, tiyak hindi po tayo maliligaw. Narito po ang ilan sa mga talata kung bakit natin dapat pagkatiwalaan ang plano ng Diyos sa atin. Una po, siya ang ating Diyos na hindi nagbabago. Kung siya ang nag-utos kay Jeremias para pagsalita sa mga Israelita ng kanyang pangako, siya pa rin ang ating Diyos na nagkakalinga, nakakaalam ng ating kalalagayan sa ngayon. Siya pa rin ang Diyos na handang magbigay sa atin ng tulong. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Mabasa po natin yan sa Hebreo 13, talatang 8. Siya po ang makapangyarihan ng ating Diyos. Sabi nga kayo na sa awit, siya ang walang katulad na dakilang Diyos, siya ay makapangyarihan. Kaya maaari natin siyang pagkatiwalaan. At pangatlo, lagi po natin siyang kasama.
Kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon, ang ating Panginoon po hindi nangiiwan. Kung ano ang ipinangako niya noon, tutuparin niya kung tayo ay mananatili lamang sa Kanya. Siya ay marunong, nakakabatid ng ating mga kalagayan. No? At panghuli po, siya po ay matapat. Kaya na nabanggit ko, maraming pangako ang Diyos na nakatala sa Biblia. Ang kailangan lamang po natin ay sumunod. Sumunod at manatili sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit dapat nating pagkatiwalaan ang ating Diyos. Meron siyang plano sa atin. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Meron siyang plano sa bansang Pilipinas. Sabi po sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Again, marami rin po nakaka-memorize ng talatang ito. Ipagkatiwala mo kay Yahweh. Pero maraming pagkakataon na iinip tayo. Inuunahan natin yung plano ng Diyos sa atin. Naiinip tayo. Kaya tayo ay sugod na ng sugod. Pero magandang paalala po ito. May plano ang Diyos at susunod natin gagawin, ipagkatiwala po natin kay Yahweh ang lahat ng ating gagawin. Ang sabi po sa Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Totoo naman po yun. Again, alam din natin ito. Sabi ko nga, kahit nakapikit, yung dalawang talatang yan ay alam na alam. Pero hindi natin sinusunod dahil sa ating pagiging mainipin. So anong paalala sa atin? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. May plano siya sa buhay mo. Meron kang gustong maabot, huwag mong pilitin. Ipanalangin mo at alamin mo ang kalooban ng Diyos. May gusto kang marating, may pangarap ka, hindi po masama yun. Sanggunin natin sa ating Panginoon at alamin ang Kanyang kalooban. Bakit tayo magtitiwala sa ating Diyos? Dahil ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Wala siyang hinagad para sa bawat isa sa atin, kundi ang ating kabutihan. Mula sa pagkakasala, hindi tayo karapat-dapat. Ginaging dapat niya tayo dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Dahil ang nais niya ay ilagay tayo sa mabuti. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang pinanggalingan ng buhay. May iba't ibang pinagmulan o may iba't ibang kasalanan na nagawa. Pero mabuti ang Diyos dahil kinahabagan niya tayo. At yun ay isa sa mga plano ng Diyos, no? Para bigyan tayo ng kabutihan sa ating sarili. Ang mga plano ng Diyos ay hindi para sa ating kapahamakan. Kung meron mang nangyayari na hindi maganda sa ating buhay, siguro balikan natin, magkaroon tayo ng reflection. Bakit nga ba nangyari sa akin ito? Hindi yung madalas, naghahanap tayo ng ating sisisihin. Look what's happening now sa ating bansa. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, kanya-kanyang turuan. Kanya-kanyang sisihan. Nakakalimutan na habang tayo ay nagsisisihan, palubog ng palubog ang ating bansa. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos ay hindi para sa ating kapahamakan, kundi para sa ating ikagagaling. Maaaring may mga pagsubok at paghihirap na ating kakaharapin sa ating buhay. Ngunit ang Diyos ay lagi nating kasama. Gagabayan niya tayo tungo sa ating kabubuti gaya ng Kanyang pangako. Huwag mainip sa plano ng Diyos. Lahat ay gagawin niya sa tamang panahon at tamang lugar. Sinasabi po sa Roma 8:28, alam naman natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti na nagmamahal sa Diyos ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maaring sabihin natin, plano kaya ng Diyos yung nararanasan natin ngayon?
Bakit nagkakagulo ang ating gobyerno? Yung mga leader ng ating bansa, nagkakagulo sila. Kanya-kanya silang dahilan habang ang marami sa atin ay naghihirap. Plano ito ng Diyos. It is high time for us as Christians, bilang kanyang mga anak, gamitin natin ang ating impluensya sa ating kapwa. Kaya nananaig ang kasamaan dahil sa pananahimik ng ilan na matitino. Tayo bilang mga anak ng Diyos, pagsigawan natin ang dakilang plano ng Diyos para sa atin. Ang kapayapaan, ang kasaganahan. Nangyayari ang mga bagay na ito para sa atin, maaaring sabihin natin, yes, inaalaw dito ng God sa atin for us. Matuto tayo. February 11, magsisimula na namang bilugin ang mga ulo ng ating kababayan. Pagdating ng Marso, dadami silang manluloko sa atin. Pagdating ng Mayo, pipila tayo at maghahalal. Plano ng Diyos na ihayag ang mga bagay nito sa ating kalagitnaan sa ngayon. Marami pa rin, maging sa mga kapatid natin, ang nagbubulag-bulagan sa nangyayari. Kailan tayo kikilos? At kung hindi, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Paboritong tagline ni Brother John. Kung hindi ngayon, kailan pa? Gising mga kapatid. Panahon na para tayo magsalita. Kahapon sa Panran, again, gusto ko pong ipaabot ang pasalamat ng leadership ng North Metro dahil po ang Lord of Life ang isa sa pinakamaraming delegates. No? Kaya pinapaabot nila ang pasalamat sa leadership, sa council, at pinaalam ko sa kanila tayo ay kaya marami dahil sinuportahan kami ng konseho ng iglesia. Pinapaabot po nila ang kanilang pasalamat. Maliban po sa nagpadala sila ng sulat na nakapost sa ating web, ating chat group, ay pinaabot nila sa akin ng personal kahapon. At isa po ito sa napag-usapan during the kwentuhan doon ng mga leader ng iba't ibang iglesia. At bumubuo ng consensus na kung bakit hindi tayo magkaisa. Okay na ba tayo na ganito tayong pinagluloko ng mga politikong ito? Bakit hindi tayo tumindig bilang isang komunidad at ipagsigawan natin, sobra na, tama na. Ayaw na naming mamudon. Again, malapit na po ang eleksyon. Plano ng Diyos na mahayag sa atin ang mga nangyayaring ito. Dapat nating gamitin ito upang maging kabahagi tayo sa mga pagbabago na nais ng Diyos sa atin. Sa atin, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating komunidad. Gamitin ng Diyos ang komunidad ng mga mananampalataya para sa ikauunlad at ikababago ng ating bansang Pilipinas. Bakit tayo magtitiwala sa plano ng Diyos? Dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa at kinabukasan sa atin. Maliwanag na ang plano ng Diyos sa atin, ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa at kinabukasan. Sa kabila ng kawalang pag-asa, ang pangakong ito ay nagbibigay pa rin sa atin. No? Kahit yung kasalukuyang kalagayan ng ating panahon, sabi ko nga kanina, sa aking pasimula, parang wala ng pag-asa. Pero dahil sa kapangako ng Diyos, meron tayong maaasahan. Kinabukasan, maririnig natin yung pangakong kinabukasan. Hindi natin kailangan ng ayuda. Hindi kailangan ng mamamayang Pilipino ang ayuda. Ang kailangan ng mga kapatid natin, ng mga kapwa nating Pilipino, ay trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Kaya yung pangakong uunlad, hindi po natin mararanasan yan kung mga politiko lamang ang magsasalita niyan sa atin. Habang papalapit ang eleksyon, maraming mag-aalok ng kung ano-ano. Kasama na rito ang magandang kinabukasan at pag-asa. Huwag po tayong maniwala sa kanila. Huwag po tayong maniwala sa kanila. Sabi po sa talatang
Awit 121 talatang 1 at 2. Saan ba dapat tayo nakatingin ng ating pag-asa? Ang aking itataas ang aking mga mata sa mga bundok, saan nanggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Mga kapatid, maging instrumento tayo sa pagpapaliwanag. Kung merong nahihirapan tayo, mga kapitbahay, kaibigan, na lumalapit sa mga politiko, ipaliwanag natin. Magandang lumapit tayo sa Panginoon na pinagmumulan ng tulong na may gawa ng langit at lupa na makapangyarihan sa lahat. Hindi sa mga politikong yan. Nakakalungkot po kung titingnan natin ang mga politiko nagsasalita. Para bagang wala ng katapusan ng kanilang termino. Sa buhay na ito, isa lamang po ang may forever. Ito po ay ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Maliban doon, wala na. Again, bilang kalipunan ng mga mananampalataya, meron tayong, pwede ba natin sabing obligasyon, na pukawin ang damdamin ng marami nating kababayan. Maging kabahagi tayo sa pagtatama, yung mga nagaganap na patronage politics, marami po yan. Nakakalungkot yung mga balitang lumalabas. Kung ikaw pala ay mag-host ng pagpupulong ng mga politiko, may tinatawag silang 777. At kung ikaw rin yung host na city, meron ka rin naman 30, 30, 30. 30 para sa AKAP, 30 para sa ayuda, 30. Ganun na lamang po pagsamantalahan ng ating kaban ng bayan. So tayo bilang mga mananampalataya, sa nalalapit na eleksyon, naging kabahagi tayo para sa pagbabago. Ipaalam natin, merong plano ang Diyos sa atin. Kung meron man tayong tulong na kailangan sa ating buhay, wala po tayong dapat lapitan kundi ang ating Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Yan ang madalas gamiting pambudol ng mga politiko, yung katagang pag-asa, katagang kinabukasan. Sino ba naman ang ayaw ng may magandang kinabukasan? Sino ba naman ang ayaw ng mayroong magandang pag-asang nag-aantay? Sa hirap na dinaranas ng marami sa ating kababayan, meron nang sumigaw sa labas mamaya, dala-dala ko ang pag-asa, takbuhan ng mga tao dyan eh. Meron lang magsalitang may mikropono. Di ba, Kuya Dong? Naglalabasan ng mga tao, no? Masisigaw lang niya sa gitna. Meron akong dalang pag-asa. Yun po ang nakakalungkot kasi dahil para bang nasanay na lang tayo, nasanay ang marami nating kababayan sa paikot-ikot na cycle ng buhay ng mga Pilipino. At maganda nga yung kwentuhan kahapon na ito siguro yung panahon na ang iglesia, kalipunan ng mga iglesyang mananampalataya sa ating Panginoon ay magkaisa at magpagamit upang matulungan ang marami nating kababayan. Pag-isipan po natin. Bakit tayo magtitiwala sa plano ng Diyos? Dahil ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay susi sa pagkamit ng kanyang mga plano. Kung hindi po natin pagkakatiwalaan ang plano ng Diyos sa atin, yun po ang walang pag-asa. Kung magtitiwala po tayo sa mga lalapit sa atin itong mga darating na araw, yun po ang walang pag-asa. Ang susi po para natin maranasan ang plano ng Diyos, yung pagkamit ng pagtitiwala sa Kanya. Ibigay natin ating lubos sa pagtitiwala. Kung tayo ay hap-hap, kung naniniwala tayo, nagtitiwala tayo tuwing araw lang ng linggo, bukas Lunes na naman, wala na naman yung pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay susi para makamit ang Kanyang mga plano. Balik tayo sa ating mga sarili. Meron ka bang nais o meron ka bang plano na hindi mo pa naaabot? Balikan natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kamusta ba tayo bilang Kanyang anak? Kamusta ba yung ating pagtitiwala sa Kanya?
Ibinibigay ba natin ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya? Upang makamit ang plano ng Diyos para sa atin, kailangan nating magtiwala sa Kanya ng lubos. Kailangan natin sundin ang Kanyang kalooban at magtiwala sa Kanyang paggabay. Maganda po yun, no? Magtiwala sa Kanyang paggabay. Dahil minsan ayaw natin nung napapakailaman tayo. Dahil meron nga tayong sariling plano natin. Pero maganda na sinusunod natin yung bulong ng Banal na Espiritu sa atin. Yung bulong ng Banal na Espiritu kung anong dapat nating gawin. Sabi po sa Kawikaan 3, talatang 5 at 6. Favorite verse din po ito ng marami nating mga kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Marami sa atin magaling magkabisa. No? Marami sa atin kahit nakapikit, nakakabisa natin yung mga favorite verses natin. Pero paano ba natin ito inilalapat sa ating buhay? Hindi sapat nakabisado mo ang mga talata, especially yung mga pangako ng Diyos. Kailangan bilang Kristiyano, we have to do something, makita sa ating buhay, mag-reflect sa ating buhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Magtiwala, tapos nakikita kang kung ano yung ginagawa. Ang sabi, magtiwala ng lubos. Pag sinabi nating lubos, all out. Hindi kalahati, hindi tuwing linggo. 24/7 yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit tayo magtitiwala sa ating Panginoon? Dahil tayo ay maaaring makapanalangin sa Kanya. Ang panalangin ay isang mahalagang sandata sa paglalakbay tungo sa mga plano ng Diyos. Napakahalaga po yung ating buhay, ang ating prayer life. No? Again, hindi masama na magplano tayo sa ating sarili. Ang maganda lang, lagi natin itong sinasangguni sa ating Panginoon. Sa nangyayari ngayon, marami sa komunidad, marami sa mga nakakausap, especially sa batasan, kung ano na lang naiisip na gagawin dahil sa hirap ng buhay. Naranasan na, alam naman natin kung gaano tumaas at walang walang pakialam ang mga nangangasiwa pagdating sa ating mga paninda. Kami ni Jenny ay madalas namimili rito sa Batasan Market. Nagugulat ako sa mga paninda dahil naranasan namin, especially nung unang linggo ng January, na ang siling haba o sili pare ay 10 piso ang isa. Naranasan namin bumili sa palengke na po yun. Yung sili na Lara, pula at green, na 45 pesos ang isa. Pero wala tayong maririnig na paliwanag man lang para magkaroon man lang tayo ng konsuelo. Ganyan ho talaga yan. Okay lang sala kami marinig. Ganyan lang po talaga yan dahil panahon po eh. Pagdating po ng Marso, mumura na yan. Ang kamatis, nabanggit nga ni Kuya Joey sa kanyang mensahe, umabot po ng 40. Pero ngayon po medyo mura na. Nasa 280 na lang po ang kilo ng kamatis. Pero wala tayong marinig na paliwanag mula sa ating mga leader. No? Kailangan na lang nating manalangin nang karoon tayo ng comfort sa ating mga nararanasan, sa ating pamamalengke, sa ating nakikita, ating nababasa sa news, naririnig sa mga nakikita sa social media platform na meron tayo. Mahalaga po na tayo ay maging mapanalangin. Dahil sabi nga ito ay mahalagang sandata sa ating paglalakbay at sa pagkamit ng plano ng Diyos sa atin. Natutuwa ako sa Doña Carmen, nagpapatuloy ang prayer ministry. At ganun din po sa Batasan. No? Naging faithful ang mga kapatid
na dumalo ng gawain every Tuesday, kasama na rin po ang prayer night namin. At sa darating pong Biyernes, para imbitasyon na rin po sa inyo, magkakaroon po ng prayer night ang Batasan Outreach. Maaari po kayo magpadala kung ano man po ang inyong nais ipanalangin. Magkakaroon po ng gabi ng pananalangin ang mga kapatid natin sa Batasan. At kasama sa focus ng paipapanalangin doon ay yung kaganapan, yung kahirapan na nararanasan ng marami. Maganda na tayo ay sama-samang manalangin. Walang imposible. Alam naman natin po lahat yon. Kung hindi sila nakikinig, ang mga namumuno, wala pong imposible. Balikan po natin yung ating kwento. Ang mga Israelita ay tinapon dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dumana sila ng kalungkutan, pagdurusa, hanggang ipinadala ng Diyos si Jeremias upang ilipap ang kanilang nalulungkot na damdamin. Gusto ba nating maranasan yon? Wala na pong Jeremias. Tayo ang mga Jeremias sa kasalukuyang panahon. Tayo pong magpaunawa na mayroong plano ang Diyos. Mahalaga po ang gampanin ng mga mananampalatayang Kristiyano sa kasalukuyang panahon. Nababanggit, may init na issue na yung eleksyon. Maraming forum na binubuksan kung paano tayo magiging epektibo magpagamit upang makatulong sa ating komunidad. Mahalaga po yung tayo ay makapanalangin, magkaroon tayo ng regular prayer para sa ating bansa. Wala pong imposible. Kung hindi man po sila nakikinig, maaaring mangyari yung nangyari sa bansang Israel. Ipinatapon. Sana kung meron mo ipapatapon ng Diyos, hindi yung mga mananampalataya, yung mga nag-abuso sa kaban ng bayan. Salamat, no? Dahil ako bilang personal, nalulungkot ako. Iniwasan ko nang magbasa ng balita sa social media. Iniwasan ko na makinig ng news. Nalulungkot kasi ako personal. Parang wala na akong magawa. Ang nakakapagbigay sa akin ng comfort every time na nakakaranas ako ng ganon ay yung pangako ng Diyos. Na nariyan siya at alam niya yung nangyayari. Yun yung inaantay ko na darating talaga ang panahon. Malalagpasan natin ito. Sabi nga, magtiwala lang tayo sa Kanya. At ang isa sa magagawa natin bilang ito, nag-aantay lang tayo. Nakikiramdam sa nangyayari. Siguro ang manalangin tayo para sa ating bansa. Sabi nga sa Jeremiah 29:12, kapag maganap na ito, kayo'y tatawag sa akin at diringin ko naman kayo. Pangako po ng Diyos kung tayo ay dadalangin. Dadalangin sa Kanya, tayo'y Kanyang pakinggan. Sabi rin po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasalamat at gawin nyo ito at bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at isip dahil kayo ay naka Kristo. Ito lang po yung nakakapagbigay ng comfort sa atin every time na malulungkot tayo sa situation. At again, wag po nating baliwalain ang mga nagaganap sa ating paligid. Kung ikaw man ay nakaluluwag at hindi ka apektado, wag po nating baliwalain at tatahimik tayo. Meron po tayong magagawa. At responsibilidad po natin bilang anak ng Diyos. Nakalingahin natin, tulungan yung ating mga kababayan. Mga kapatid, sa bagong taon ng 2025, yakapin po natin ang mga pangakong nasa Jeremiah 29:11. Magtiwala tayo
sa mga plano ng Diyos para sa ating buhay. Plano ng Diyos para sa ating bansa. Mga plano para sa ating ikabubuti at igagagaling. Manalangin tayo ng may pananampalataya at pagtitiwala. Sundin natin ang kanyang kalooban. Huwag nating hayaan ang takot at pangamba ang magdikta sa ating buhay, kundi ang pag-asa at katiyakan na nagmumula sa ating Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay merong magandang plano para sa bawat isa sa atin. Plano para sa ating ikabubuti. At higit sa lahat, plano ng pag-asa at kinabukasan upang tayo ay sumagana. Sa ating pagtatapos, iwanan ko po ang talata mula sa Isaiah 30 verse 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ito po ang mensahe ng Diyos sa ating ngayon umaga. Manalangin po tayo. Father God, salamat po sa iyong plano para sa amin. Plano para sa bawat isa sa aming ikabubuti, sa aming pag-asa at kinabukasan. Salamat po, Diyos. Kami po ay humihingi ng tawad sa inyo kung kami man po ay naiinip at inuuna namin ang aming mga nais. Inuuna namin ang mga plano higit sa iyong plano para sa amin. Patawarin niyo po kami. Gamitin mo po ang iyong iglesia, ang kapatiran, ang kalipunan ng mga mananampalataya upang maging kasangkapan, Panginoon, na maipahayag ang iyong plano. Nang sa ganon, marami sa aming kababayan ang hindi po umasa sa mga pangako ng aming mga politiko, kundi magtiwala sa iyo, sila sa iyo sa iyong biyaya at tabag. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na hindi nagmamali. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa mensahe pinarating niyo. Para po sa ating tithes and offering, tawagin ko po si June at si Dong. Para po Thank you. ibigay natin sinarap sa ating Panginoon. Tumayo po tayo. Pagdating natin ang doxology para sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father,
Magandang umaga po sa ating lahat. This coming Wednesday po, patuloy ang ating prayer meeting na ginaganap ng 7 o'clock p.m. dito po sa Doña Carmen. At this coming Wednesday, ang ating facilitator po ay si Tita Vivian Navarro. Paalala po na every first and third Sunday of the month ang ating Kids Sunday School ginaganap at 8:15 a.m. dito po sa Doña Carmen. Next week po, February na po, at meron tayong Communion Sunday, ang first Sunday of the month. 9:30 a.m. po ang ating worship service na pangungunahan po ni Erica Dayag at ang ating preacher is Tito Ando Siringan. At i-open po ni Tito Ando ang ating series of the month, Pillars of the Early Church sa Acts 2:42 to 47. Pero ang first focus po natin ay nasa Lucas 22:14 to 20, which is the Word of God. Paalala rin po na every first Sunday of the month nagaganap ang ating lunch fellowship dito sa Doña Carmen at 12 o'clock in the afternoon. Ito po ay potluck. Pwede po tayo magdala ng pagkain na i-share natin sa bawat isa, pero meron din po ipoprovide na sabaw ang church para po sa atin. At kung hindi po tayo makakadala ng food to share, okay lang po yun. Pwede pa rin po tayong tumalo at tayo ay magsasalo-salo pa rin po pagkatapos ng ating panambahan. Paalala po natin, patuloy po ang ating piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund at ang ating alkansya ay nasa likod po ng ating worship hall. Ayan, meron po tayong ilan na nag-celebrate ng kanilang birthdays and anniversary. Sa January 29 ay birthday po ni Elizabeth. Happy birthday, Elizabeth. At sa February 1 naman po ay birthday ni Soniel, pati rin po ni Letner. Happy February 3 po ay anniversary rin po ni Kuya Michael pati ni Ate Rosita Palmon. Meron po ba tayong first timer? Wala po tayong first timer ngayon, pero natutuwa po tayo nakasama ulit natin si Ruth sa kanyang pagbago. Welcome back. Ayan, mamaya po ay magbatian po tayo lahat. Ay bahagi po sa atin ni Kuya mo, yun pong pangako at plano ng Diyos para sa Israelites na na-exile bilang bahagi ng kanilang kaparusahan sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, after 70 years, kayo'y ibabalik kong muli doon sa lupain na ipinangako ko sa inyo. At bahagi ng kanyang pangako ay ang pagsasabi sa kanila na meron siyang definite na plano para sa kanila. At ang plano niya ay nakabase pa rin sa pangako niya sa Israelites nung sinabi niya na may lupain na kung saan kayo ay naibibigay ko sa inyo, where the land is flowing with milk and honey. Ano ang nais ng Diyos sa mga Israelites na kanyang titipunin ulit? Ang sabi niya, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you." Nais ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang plano at ng kanyang pangako na manumbalik ang kanyang bayan sa kanya. Meron pang isang napakalaking pangako at plano na binitawan ang Panginoon para sa lahat. Kasama tayo sa plano na yon at ito ay nasa Isaiah din. At ito ang sabi sa chapter 31, verse 31. Ang sabi, "The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
It will not like be the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, "Know the Lord," because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. Dalawang pangako at plano ang nakapaloob dun sa mga binasa ko. Ang pangako ng Diyos sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus para sa kaligtasan ng lahat. At ang plano niya na sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ay ang indwelling ng banal na Espiritu. Mga kapatid, natupad na yon sa atin. Nagsasama-sama tayo dito dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Bahagi ng pangako ng Diyos ay kasama natin ang banal na Espiritu. At sana yan ay magbigay ng encouragement sa atin at pag-asa. Tumayo po tayong lahat. May the God of hope fill you with all the joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa Panginoon. Sabi sa awit, there is no one like our great God, there is no one like our great King. Awitin po natin para sa ating Panginoon.